So ito pag-usapan natin Real Talk BBM Sara. So kanina po meron yung caravan nung unit team nitong si Marcos at si Duterte Sara, okay? At doon ay inendorso na rin ni Sara Duterte, yung pong anak ni Bongbong na si Sandro. Si Sandro ay tatakbong congressman doon po sa Ilocos Norte, okay? Ang interesting na nangyari a few days ago ay inendorso naman ni Pangulong Duterte yung pong makakalaban nitong si Sandro. Okay, tinaas po yung kamay ni President Duterte, ito pong si Congresswoman Ria Fariñas na galing po sa maimpluwensya na Fariñas clan dyan po sa Ilocos Norte. So, tinaas yung kamay. So, ibig sabihin, magkaiba sila ng susuportahan ni Sara. Si Sara, full support kay Sandro, yung anak ni Bongbong, while yung kanyang ama, suporta naman doon sa makakalaban niya na si Ria. So, magaling na congresswoman yan, si Ria Fariñas. So, okay naman yan. Pero ito wala namang epekto to sa Ilocos Norte pagdating sa presidential run ni Bongbong Marcos kasi solid naman yan baluarte naman niya talaga yan. So wala talagang question doon. Pero ikuwento ko na lang din kung ano ba yung nangyari, bakit humantong sa ganyan. Actually, yung mga Fariñas willing naman sila makipagsundo sa mga Marcos. Hindi naman sila dapat makikipaglaban. Pero ang nangyari kasi, ang kondisyon nila, wag kalabanin nitong si Sandro, itong si Ria. So, yun yung kanilang kondisyon. Di ba? Kasi, yun nga, si Ria, incumbent. So, wag nyo nang paano gusto nila, mag-unite na tayo para all-out support lang tayo kay Bongbong Marcos pagtakbo ng Pangulo. Pero, parang ang lumabas, ang nangyari, gustong makuha ng mga Marcos karamihan ng posisyon doon sa Ilocos Norte. So, doon na pumalag itong mga Pariñas. So ano ang nangyari tuloy? Last minute nung deadline ng substitution, 4 minutes to go before the filing, nag-file itong tatay ni Ria, ni Congresswoman Ria, na si Rudy Fariñas. Siya yung patriarch siya yung pinaka-head ng family. So tumakbo siya for Ilocos Norte Governor laban po dito kay Governor Matthew Manotoc na anak naman ni Manang Aimee. So yun, ibig sabihin, yun tuloy ang maglalaban-laban sa Ilocos Norte. Si Sandro versus Ria Fariñas, si Matthew Marcos Manotoc laban dito kay Rudy Fariñas. Na mabigat din naman do nung 2019 dapat magbabangga din yan pero umatras yung si Rudy, nag-withdraw. Pero ngayon, tuloy yung laban, maglalaban-laban sila. So ang sinabi ni Rudy na before yung gulong ito, paano naman nating masasabing solid north kung sa mismo mong probinsya ikaw ang simula ng hidwaan? Sinabi po ito ni Rudy nung October 7 nung hindi na mapigilan yung pagtakbo ni Sandro. Pero yun na nga, tumakbo na nga si Sandro Marcos, challenge na nga yung kanyang anak. So medyo magkakagulo-gulo sila doon, ang konti lang naman. Pero will this affect yung pong pagpresidente ni Bongbong doon sa Ilocos Norte? Tingin ko hindi naman. Ano naman sila sa top ticket, wala naman silang pinagtatalunan. Pero doon sa local, talagang banggaan ngayon sila ang mangyayari. At yung mga Fariñas, marami din silang kumakandidato din Yung mayor ng Lawag, Fariñas din yun. Tapos meron pa silang isang party list. Tapos meron pa silang yung sa vice mayor, anak din ni Rudy yung tumatakbo. So, ayun, tas meron silang isang board member na Fariñas din. So, maraming mga Fariñas din. At the same time, marami ding mga Marcos. So, magharap-harap sila doon sa Ilocos Norte. So, yun, kunwento ko lang. So, I think we should expect na ganito, na si President Duterte, merong ibang i-endorso, si Sara may ibang i-endorso. So, pero yun nga, kung titingnan mo din, parang nakakabuti din nga kasi kahit sinong manalo, di ba, meron pa ring Duterte nakasama, di ba? Kahit kung si Sandro yung manalo, merong Sara Duterte. Kung si Ria yung manalo, merong Digong Duterte. So parang okay din. So okay din para sa kanila na nahahati nila
nahahati nila. Di kahit yung magkalaban parehong sa kanila. So, kung titingnan mo, parang ano din nga eh. Parang hindi naman siya ganun nakakasama. Pero syempre, yung simbolismo lang. Yung simbolismo lang yung medyo medyo makulit kung titingnan mo na yung sariling anak ni Bongbong Marcos ay parang kinakalaban nung pag-endorso ni President Duterte dito kay Ria Fariñas. So, ayun, yun po ang update po natin. Binalita ko lang sa inyo yan kasi nasa news ngayon. Actually, a few days ago nga, pero ngayon lang lumabas. Kasi nga, inendorso kanina nitong si Sara Duterte, itong si Sandro Marcos. So, yun po ang latest update po natin. So, makwento ko lang, kasi nanonood din ako ng Thinking Pinoy, nag-post siya about Baste, kasi crush na crush niya itong si Baste. So, nag-comment ako doon, tapos medyo marami nag-react. Sabi ko, ay tingin ko itong sa 2034, ang maglalaban sa presidential elections natin ay si Mayor Baste Duterte ng Davao at si Mayor Vico Soto ng Pasig. So, tawanan, dami nagtawan. So, ang dami nag-react. So, pero posible yon in 2034. Di ba? 40 plus na sila pareho. Tapos may nag-comment. Ay, wag mo din naman kalimutan si Sandro. Si Sandro, wag daw kalimutan. Nung kinumpute ko, si Sandro pala, mukhang bata, pero he's 27. By 2034, sakto, ang birthday niya, March. Ang election ay May. Alam nyo, kailan taon na siya? By 2034. 40 years old na siya sa birthday niya. So, ibig sabihin, pwede na rin. So, ibig sabihin, wag mo ding kalimutan si Sandro. Baka sa 2034, nakikipagbanggaan na din yan. Diyan kaila Mayor Vico, kaila Mayor Baste. Di ba? Kung sino man yung mga anak na naglalaban-laban at that time. So, hindi matatapos yung gulong ito. Talagang, yung mga aksyon na nangyayari ngayon will greatly affect yung our country for future generations, di ba? Kahit anong mangyari sa election ito, nandiyan na yan. Nandiyan na yung mga puwersa niyan. Mga Marcos, ilang dekada na sila pa rin, di ba? Kaya nga doon naman sa Caponisco sinasabi iba naman, di ba? Puro sila na lang eh. Hanggang kay Sandro, hanggang kay pero either way, yun na po ang latest update po natin. Okay? So, President Duterte endorses yung pong opponent nitong si Sandro Marcos sa Ilocos Norte. So, yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Tingnan po natin kung gaano ka tindi kung sakali mang may action pang gagawin si Pangulong Duterte para po mapabagal yung pong pag-angat nitong si Bongbong Marcos. So, okay? So, see you po sa next video po natin. Real Talk BBM Sara. Peace out.